Yo mga paps, happy weekend sa inyo. So, ang recording na to ay nagaganap ngayong Biyernes after live Q&A. Ito yung bago nating segment na wala pang pangalan. So, ang segment na to ay tatawagin nating wala pang title. Isip pa tayo. But again, this is your NBA Fantasy Papi, Papi Roy in the house. Welcome to the Fantasy Basketball PH Podcast. And medyo ibang flavor yung gagawin natin. So, I think we've we're used dun sa mga talagang matagal na nagpa-fantasy na medyo structured yung mga content natin. Alam mo na yung ito yung segment na to, ito yung segment na yan, structured na. And siguro dahil medyo matagal-tagal na tayo na natin ginagawa to, ako medyo nakikiliti ako sa idea na bakit hindi na lang yung katulad nung pag nasa work ka. Alam mo yun, yung magyoyosi ka o kaya nasa pantry kayo, kwekwentuhan kayo ng mga tropa nyo o kaya over two bats. Parang masaya yung ganong kwentuhan eh. So, ilagay natin yon online. Gawin nating episode yon kasi totoong nangyayari yon in real life. So that's the reason why I'm getting random GMs, random guests na pinagsama-sama, wala sa plano para maganda talaga yung kwentuhan natin. So dahil wala masyadong available, well, mayroon na mga nakalista. Nung kagabi kasi dapat to, so wala masyadong biglaan eh, yung sobrang random. Ito yung unang dalawa na nag-commit at ngayon lang sila nagkita mga paps. So walang halong mekos-mekos tong ating episode for today. Ang ating guest is unahin natin from Sneaker Fudgers, Papi Angelo Stephen Batoon. Mag-ingay para kay Papi Jello. Paps, introduce mo naman yung sarili mo. What's up? What's up? What's up? Fantasy Basketball PH. This is Jello from wala na kaming nagsara na yung namin yung Sneaker Fudger pero part of the Sneaker Fudger. So GM for almost 10 years sa Fantasy. Thank you for guesting us. Of course, of course. Humahatak pa rin ang views ng Sneaker Fudgers. Gawa ng isa yung guest eh. Yung Chase. Sino doon? Sino doon? Lumalabas pa rin. Sino Lumalabas doon? pa rin sa... Nahalata na yun lang ata yung delight ko. Mas nilike ko pa yun kasi anong ginas nyo. De, pero yan, solid yan yung sticker pageant. Shoutout ka na Papi Harvey. Nakilala natin yan. So, bago natin pakilala yung next, no, quickly lang. So, 10 years. 10 years sa, na nagpa-fantasy, Paps. Yes, more than 10 years. Oh, saka ito si Papi Jello, shinare nito yung uh, side, ginawa na niyang side hustle yung fantasy. Sobrang solid talaga. As in, I think he graduated as an engineer. He's putting that into works talaga. Plano lahat. So, nakakatakot kalaban sa liga to. Naimbitahan din tayo dun sa liga nila eh. Feeling ko nasa Yun. middle lang ako nun eh. Nalimutan Thank ko you. ng anong standing ko doon. Pero yun, shoutout kay Papi Jello. Bago natin puntahan si Papi KP, Miami fan, tama ba? Ano bang sino mo sinusuportahan mo, Paps? Actually, si LeBron James Kaya kung nasan siya, nandun ako. So, Lakers, Lakers. Cleveland, Miami. So, Lakers ako ngayon. Yun, no? Lakers. So, kota na, Paps. In-season champion na. Pwede na yun. Pwede na. Solve Ah, na tayo doon. Sakto, achievement. sakto yan kasi yung next guest natin, siya talaga yung nag-introduce sa fantasy. Has been my best friend for since almost, limot ko na, sobrang tagal na. Kasi LBJ fan din to, kaya mukhang pinagtagpo kayo ng tadhana. Yun, no? Papi KP, introduce yourself. Yun. Your Papi KP. Um, I've been playing fantasy basketball since 2004. So, I started yung nung college. So, may mga gap in between pero yun nga, ever since talaga hilig ko na ng basketball. So, even 2K. So, makikita mo pati collections ko. So, into basketball talaga. So, um, same as with Papi Angelo, also a LeBron fan Nice, nice. uh, ever since the rookie days. So, as in, sinusundan ko siya. Tulad ni Angelo, kahit saang team siya mapunta, doon din ako. Pero syempre, as an avid fan of the actual sport, meron ka ding sinusubaybayan na amazing potentials, rookies, yung may mga high upside, may mga ganon. Kumbaga, hindi porky LeBron fan ako. Stick ako sa kung saan team din siya. Na-amaze din ako na natutuwa ako dun sa mga certain players na gusto ko yung play style. Hindi man gusto ng masa pero I believe in the potential. So ganun ako as an avid fan. Wala akong solid diehard team na
na sinusundan. Pero on the player part talaga, kung gaano ka-fan sila panoorin maglaro. So ganun ako nakaka-appreciate ng player. Kaya pasok na pasok sa akin yung fantasy na yan. Yung ang pinag-uusapan ni Papi KP na upside talaga si Andrew Wiggins pala if anyone. Ben Simmons, pre, Ben Simmons. Oo, kinirekta Ah, niya yan. Tandem kami yan eh. yes, Joel sir. Embiid ako nun eh. Tapos The King and the Prince. pero ang alam ko, ang pina-follow mo ngayon na younger na Mellow. upcoming si Lamelo Oh. saka si Tyrese Haliburton eh, di ba? Yes. Naku. Yan. Sir. Marami akong hanas dyan kay Lamelo. Yan. Di ba? Kakasabi ko lang kanina, hindi gusto na nakakarami pero Pero yung upside ba how fun they are to watch. Kaya alam mo 'yun. Sige, Against the flow. Let's put that into test. Palagay nyo babalik si Lamelo. Ikaw muna, Papi KP. Tulad nung nangyari din naman, kumaga may history na rin naman eh. Pero naniniwala pa rin ako, good closer si Lamelo eh. So sa dulo, pupukpuk pa yan eh. Kahit pa sabihin mo nagtatatalo sila, pero sa style ng coaching din, I think Clifford believes in Melo so much. So para sa akin, babalik at babalik sila Melo. Yun, ikaw, Papi Jello, palagay mo bababa. Feeling ko oo, kasi madami ka sigurong stock. Marami akong stock ng Lamelo dahil pag lagi ako yung nasa dulo, siya talaga yung mapupunta sa'yo. So no choice ka eh. Best available. Pero kasi sulit eh pag naglaro talaga eh. Talagang lahat ng stats eh, palong-palo talaga. Maparoto or mapa head-to-head. Wala mo sabi kay Lamelo. So hopefully bumalik siya. Sige, sabihin na natin in his historically nga, buwan eh. Mahilig siya magbuwan eh. Ewan ko kung vacation leave, anong ginagawa niya or ano eh. Hindi ko alam eh. Pero at least bumabalik siya. Tapos yun nga, yung per game niya talaga. Siguro yung simula niya mga first 2 weeks, pag galing sa pangit pa. Doon mo siya mababaylo eh. Tapos pagka uminit na, ayun na, lipad na. So, yan. Ako rin, pareho kay KP, babalik yan. Sa keeper ko rin yan eh. So, alam mo, inaalagaan talaga natin yung ano na yan. Tsaka di kasama ko, nagdadasal ako palagi. Maalay ng mga ilang manok. Suotin niya na dapat yung ankle ni Curry, yung ankle support ni Curry, di ba? Tumibay yung ankle ni Curry dun eh, yung ankle support. Oo. Ayun. Sana magaling siya. Nagpo-promote daw kasi siya ng baller brand. Kaya wala. Akalain mo ang main promoter ng baller brand, si Lonzo Ball pa, na galing injury. So, di ba nagpuma na si Melo? Si Melo. Puma na si Melo, di ba? Puma na. Nag-promote pa siya ng baller ulit. Kaya nakakatawa. Pagkatapos, pag chinek mo, ano yung reason ba karoon ng problema si Lonzo? Kasi suot ko yung baller brand. Talk about marketing. Let's go. Yan talaga galawang. Props sa kay Daddy Baller. Kay Daddy Baller. Malupit. Pero since nailamelo na rin tayo, if may available na lamelo sa liga nyo, since medyo sabihin na natin believer by situation din naman kayong dalawa. Well, at least si Papi KP gusto talaga niya yung laruan ni Melo. Who would you offer to get Lamelo? Just in case gusto niyong sugalan si Lamelo Ball. Who do you think is yung pwedeng i-offer for Lamelo para makuha niya? Ano yung willing pala kayo na player na i-offer? Trae Young. Ooh, first in mind, Trae Young. So kung match sa parang guard to guard. Pero kung unari let's say big. Kasi di for example yung naghahanap unari ng ibang flavor yung GM. Siguro pagka big Towns. Mainit si Towns ngayon. So as in willing talaga. So it validates na talagang you're believing na pabalik siya. Well, yung mga nakikita kong news mukhang pabalik naman talaga siya. So currently na injured siya, na feeling ko is the lowest value of the season. You're still willing to trade. Syempre buy low na. So ano yung willing player na pwede nyong i-offer to get some Lamelo stocks? Miles Bridges. Well, maganda yung pinapakita ni Miles Bridges. So sabagay pwede. Rozier, willing ba kayo Rozier for Melo? Hindi ko nga trip si Rozier as a player. So normally, in all my leagues wala akong Rozier stock. So hindi ako believer ng Rozier. So sakto kung meron yun nga lang. Kung meron akong Rozier, pero hindi ako hindi ko siya nire-reach. So ikaw, Papi pero Jello. possible kung talagang kung iba kasi siguro by value, siguro hahanap ka nung tatanggap dun sa Rozier din. Kung okay ba sa kanya na
Kung gumagawa naman si Rossi, pwede. Pwedeng selling point kay Kasi, kay Lamelo. kasi kung iisipin nyo, yung may mga ari ng Lamelo, unless maganda yung draft niya, posibleng struggling team na yun eh. So Oo nga ako, eh. in terms of the psychology of trading, this is the best time to really pounce dun sa ganong opportunity. So ikaw, Papi Jello, sino yung pwede mong iawit sa may-ari ng Hmm. Melo? Para Siguro madagdagan yung Lamelo mo. siguro maganda diyan parang hindi pwedeng straight eh. Yung nga sabi mo yung 2 for 1, yung i-smoke screen mo yung isa para ayun, para dating kasi dalawa sa isa, 'di ba? Tapos injured pa siya. Pero sa madalas na liga ko kasi medyo mga veterans na rin eh. So alam nila yung kumbaga long term eh. Alam mo yung parang alam ko nandun yung ROS. alam mo yung buy low and yung sell high window eh. Pero at the end of the season, alam mo kasi na kung saan maglaland eh. Oo. So talagang depende talaga sa marketing strategy mo paano mo siya yung nga yung sabi mo yung titignan mo yung nasa baba, titignan mo yung kailangan niya. Ano ba yung kailangan niya sa trade? So yun depende sa ano. Pero willing ako if ever na makuha ng Lamelo, dalawang ah, third to fourth rounder. Medyo Pulutin, na ako na mabait na ako nun para generous hindi na, no? Generous na. third Mm. to fourth kasi hindi ano talaga medyo hindi okay naman ako sa sell high and medyo hindi ako ganun kasi doon siguro nare-reject kasi talaga tsaka yun din ang hirap din talaga magbenta lalo na pag sell high lalo na pag mga veterans binibentahan mo True, so So true, yun true. so siguro kailangan mo talaga minsan pwede i-overkill minsan kailangan mo i-overkill in a way mm. sa tingin mo pero kailangan mo pero hindi nila alam sa formula mo or sa build ng team mo ano siya kung mga talagang Valuable sakto, siya. Oo. okay lang kahit medyo magpalugi ka. Ayun yung sa akin. Tama, Depende tama. rin siguro sa depth nung, I mean, yung lalim Ayun. nung league. So kung either 14 team, 16 team, minsan kasi nakakabulag sa 16 team yung tulad nga nung dalawang mid-rounders for ganun. Kasi minsan nahanapin ng, may mga GMs na pwedeng maghanap ng depth instead of Oo. going for higher values. So depende rin sa standing ko within the league. Minsan kapag Dami. medyo kulelat ka rin, medyo mahirap din, nadadagdagan Oo. mo pa yung injured dun sa team mo. um, ang hirap naman ibigay nung medyo mataas na picks mo ah, sa ganung lugar. So, pwede sigurong 2-4-2 para Mm. lang meron ding working player dun sa Yun. pwede mong kunin bukod kay Lamelo. Para lang hindi completely mag-struggle din yung team mo. So, siguro pwede nga yun. Mas more on 2-4-2 trade ako rather than a 2-4-1. Depende siguro nga sa ano. Pero kung shallow leagues, okay lang. Okay lang 2-4. Mas gusto ko pa yon pag mga shallow leagues, mga standard 12 man na team. So, okay lang ako mag 2-4-1 kasi mas marami pang FA na mapulot. Sa deep kasi medyo mahirap. So, ang laking value nung may binibigay ka rin na mid-rounder na kasi mahirap makuha sa FA yung kahit ganun na na mid-rounders. So, ganun. Ako, ang iniisip ko nga, if meron akong Kyrie ngayon, i-offer ko siya Lamelo. Kasi parehas Kasi injured. parang injured. Pwede, pwede. Pagkatapos, Unknown. syempre, recent lang yung injury ni Kyrie. Tapos, gray area pa siya. Well, technically, medyo gray area parehas. Pero, ewan ko, kasi, mas mataas pa rin yung upside ni Lamelo. So, ewan ko, iniisip ko lang, may pangalan, Kyrie Irving, and then, kaka-injury lang, tapos injury din yung isa, tapos wala pa parehas timeline. Lalaruin mo yung gray area eh. Walang may alam kung sinong mananalo eh, kung sinong biglang masyashutdown and all. Feeling ko isa din yan sa reason kaya minsan natatalo ako sa mga trades ko kaya sa mga liga ko. Ano talaga ako, nagbabank ako doon minsan sa mga gray area kasi um, sugal siya eh. Ah, Parang, ano mo yun yung fair ground eh. So, if nakakita ko ng ganung opportunity, mas nakikiliti ako na at napupush ako na mag-come up ng trade offer instead of creating a trade offer na healthy lahat, tapos mas subjective tuloy yung value na parang, ano mo yun, minsan dadaanin ka sa gantong round ko din rough, o kaya rest of the season, di naman yan naasahan. Ang daming diskusyon. Pero pag yung gano'n, yung walang may alam, o di sige, send mo sa akin yung link, nababalik na sila Melo. Wala ka na mabasesend sa akin. Well, yun. Naisip ko lang naman. Actually, ngayon lang naisip na pwede nga yun, dalawang injured. So kanina napag-usapan natin si LeBron, Paps. Ito maganda kasi medyo close to your hearts ito. Um, percentage ng tawag dito ng confidence nyo, how many games?
will LeBron end up this season? Kasi grabe, nanalo ng in-season. Palagay niyo ba kota na yon? Palagay Or niyo ba? out na nga siya next game eh. Out na ba? So, kasi ano yan eh, para sa akin magandang tanongin yung mga katulad nyo that you follow a certain player. Kasi you have a certain perspective na hindi nakikita nung either hindi mo gusto si LeBron o kaya sakto lang, parang hindi you don't mind a player like LeBron. For someone like the both of you that has been following him for quite some time, maybe sabi nga ni Papi KB since the rookie days, mas madami kayong mas yung news and information and all, mas na-absorb nyo eh. So maganda to na manggaling sa inyo. So let's start off with Papi Jello. Palagay mo, Paps, how would it end this season? Grabe, 21 years na mga ba? 21st year this season. Grabe. Ano kayang kakalabasan nito? Kaidaran ko yun si LeBron eh. Galing eh. So, feeling ko makakaano siya. Siguro mga 60 to 70 games. Tapos depende sa standing nila. Kung feeling ko naman pasok na naman sila sa playoffs and kung meron silang matrade. Inisip ko rin yun eh kasi kung baka mamakuha sila ng isang superstar sa trade. So pwede siyang mapag-rest, 'di ba? Pero knowing LeBron, Knox, kilalang kilala yun. Pero masabi nga sa'yo, pinanood ko siya una sa ano pa yata yun, Sacramento pa yung kalaban niya, unang tier, sabi ko galing talaga. Sacramento Tas yun. may assist pa, tas may sabi ko galing, sabi ko. Tas parang sure ball pag drive. Kaya yun, feeling ko basta hindi naman kasi major yung injury ni LeBron, maglalaro to eh. Talagang So, yun talaga ang ano ko eh. Feeling ko talaga makaabot siya sa 60 games. And lahat quality yung laro niya. So, anong mas pinapaniwala mo? Are you favor on holding LeBron? Or do you think Selling. it's a good sell now moment para kay LeBron? Kasi napag-usapan din namin yun sa recent naming episode. Si Papi Arik, shoutout kay Day to Day Fantasy. Hindi daw niya sinama pero nasa listahan niya. Ako actually, nasa listahan ko din. Pero hindi ko din sinama. Almost hindi kami nag-usap. Kasi parang iniisip ko na if I am LeBron James, ayokong yung last couple of years ko, ito yung matatandaan nila na hindi na ako bigla naglalaro. Wala naman sa katawan niya yun eh, na hindi niya gagawin. So parang medyo, parang ayokong basta-basta i-sell. Unless it's almost the same value. Kasi parang it's more of like same value, but I'm just choosing a safer option, di ba? Pwede naman yun eh. So, yun, palagay mo ba, Paps? Do you sell now or do you hold? Yep, same tayo. Sell ko siya kung ano yung value niya ngayon. So pagka ayaw nila, ride with it hanggang dulo na. Sige. Papi KP, follow continuity question from Papi Jello's statement. Who do you think is the ka-level ni LeBron James currently? Name a few players. Kasi napansin ko pag Q&A, nahihirapan ako sumagot. Kasi ang hirap ng tanong na parang, Pap, sino bang magandang kunin? Ang hirap kaya nung tanong na yun. Una-una, wala ako dun sa liga nila, di ba? Hindi naman kami magka-telegram ni Lebron na nagsesend kami ng dick pic sa isa't isa para wala ko. Uso yan, Paps. Uso. TG. Pero add mo sa TG. Hayop na TG yan. Pero yun, Paps, palagay mo, ano yung options na meron currently na same almost value ni LeBron? Tingnan ko nga habang nagsumasagot si Papi KP, check ako sa Basketball Monster. Usually, pag matatalas na Actually manager, kasi, doon ko check eh. kung titingnan mo yung ibinibigay ni LeBron, kumaga, pwede mong kasi triple-double machine pa rin siya sa edad niyang yan eh. So, ang hirap mag-stray away dun sa strategy ng team mo unless probably you're punting for free throws na medyo hindi naman talaga ni LeBron ever since. So, kailangan mo sigurong kumuha ng value somewhere close dun sa parang healthy Anthony Davis para lang meron ka ding additional kasi you're almost certainly giving up the assist unless you're getting a Jokic type of player dun sa trade. So do you go for two second rounders or do you go for a higher value na first rounder na almost same value
Sino lang ba maglalaro dyan? Which also comes with the risk. Si Anthony Davis, risky din. Si Jokic, ibibigay ba naman? I think ang hirap kumuha ng trade for Jokic or even Haliburton. Pero kung ako papipiliin, Haliburton yung gusto ko dahil exciting young player, si Haliburton, and hindi rin naman siya injury prone for me, especially dun sa edad niya. So parang safer na um, kuha ko ng package around Haliburton para lang makita ko at ma-retain ko yung value ni LeBron. If you want to go for the sell high angle, gusto ko si Haliburton. Kung may magbibigay kasi Magbibigay. kung may magbibigay din kasi parang Jokic ngayon sobrang hype ni Haliburton pero kung hindi lang rin ganun yung makukuha ko, parang ang hirap naman, sayang naman din yung kumaga, sarili mo na lang din yung pinaparusahan mo para isipin na iuupo ba si LeBron? Just enjoy the ride. Hindi kaya ng father time si LeBron. Aminin na natin ilang seasons ago na sinasabi na less minutes na yan, iuupo na yan, tanda na, ganyan. Wala, ganun pa din. And especially now, this season, early season pa lang, sobrang naganahan siya sa in-season tournament. So kitang-kita naman natin yung effort niya. He really wants it. So unless AD goes down, I think yung effort ni LeBron still would be as high as he is right now until come playoffs time. Fantasy playoffs, I mean. Kasi normally sa padulo syempre iba pa rin naman yung management ng mga stars going coming into playoffs sa territory talaga. Sige, so rapid fire muna tayo bago tayo mag-move sa next possible topic natin. So I'm currently sharing yung Basketball Monster ranking. So ito, katulad kanina, nabanggit ko yan, LaMelo, ang baba, of course, mababa yung ranking niya, pero yun, the likes of Kyrie Irving andito sa bandang taas. So kung nag-check doon sa trades nyo nga, posibleng mabulag nyo yan. Rozier, sobrang taas, di ba? So currently, andito yung area ni LeBron James. So tanong ko kayo quickly, yes or no lang to, yes or no. Sige. If you own Tyrese Maxey, are you willing to trade Tyrese Maxey for LeBron James? Ooh. Tyrese Maxey? Yes, sir. I'd go for LeBron. LeBron, ikaw, Papi Jello. Ano ako? Tyrese Maxey I'd ka. go for LeBron. Yun. Ito gusto ko yung nagkakaya. Yan. Ako, depende kung saan pupunta si Zach LaVine. Joke. Kung sa Philly o sa Lakers. Delikado no? Kaya ako pinili si Maxey kasi gusto ipasok si Zach LaVine kasi yun yung number one suitors pati Golden State Warriors feeling ko kailangan gumawa ng move. AB Miami pero feeling ko mas kailangan ng Golden State. So, Maxey, solid yung performance couple of weeks ago. So I was thinking, Maxey for LeBron. Mapapaisip yung involved dun sa trade na yun, feeling ko. How about Stephen Curry? Na hindi masyado maganda yung pinapakita lately. If you own Stephen Curry, willing ka ba to trade Curry for LeBron? Papi Jello, ikaw naman una. Ako, bata ko yan no pa rin. No pa rin. Steph Curry. Steph Curry. Ikaw, Papi KP. Ang hirap kasi bata ko si Curry. Alam mo, pinangalan ko anak ko dyan kaya medyo mahirap. May bias. May bias siguro Curry pa din or depende sa build ng team ko. So I mean, ang hirap sabihin na na hindi tanggapin. Depende dun sa structure ng trade. Pero posible ko pang tanggapin. How about Chet Holmgren for LeBron James? Papi Probably Jen. not. Shet it. Para sige, Shet. Shet it. Gusto ko yan Yan. Kasi na parang medyo pag kukunin mo siya sa draft, parang medyo kailangan mo mag-reach kung parang papasok. Parang may nagre-reach kasi pag sa draft niya, mga third. Kaya wala ako masyadong Chet. Mukhang legit Parang kung baliktad naman. Okay. Sa experience ko, si Chet ang hindi pinansin kasi Wemby yung naging reach nung early rounds than Chet. So I went for Chet. So nagkaroon ako ng more stocks ng Chet than Wemby kasi nga mas so parang sinus ko yung lesser hype kumbaga kasi coming to the league injury yung pinanggalingan ni Chet. So medyo risky yung nangyari dun sa siguro yung mababa yung niya value niya coming into the season. Pero ngayon syempre okay si Chet kitang-kita. So ito naman last question. Dahil veterans kayo. Kunwari,
Hindi ko alam na veterans kayo, tapos magse-sell high ako. Kukunin ko yung Lebron nyo. Ang i-offer ko is um, Kobe White saka Brook Lopez. Tatanggapin mo pa, Papi Jello. Nako, meron akong can-respond dyan. Sorry, Paps. Pasensya, good offer, pero hindi kaya eh. Sorry, pass. Yan. Dapat may generic can-respond ka Oo. dyan sa mga new eh. Kaysa medyo, minsan kasi pag mga ganyang offer, sorry, para at least malaman din ng mga nakikinig. Parang feeling ko minsan pag ganyan, para akong na-insulto. Sorry kung yung sa ganun na. Oo. Share ko na ngayon para lang at least alam nila. Pero syempre, kailangan mo maging kasi sabi nga, patience is a virtue. Hindi mo pa rin malaman na one time baka siya pa rin maging ka-trade mo. So, kailangan mo maging, okay yan, okay bro, pero hindi ko kaya ngayon, pasensya na. Pass muna, baka meron next time. Di ba? Para pa rin, nice pa rin. Hindi kayong, dati kasi nung medyo bago-bago ako, mga 5 years ago, pag ganun, inaano ko talaga. Tinatrash talk mo, tinatrash Pura, talk mo agad. sabi ko, talagang anong parang kalokohan naman yung trade mo. Parang minsan nababo. So, ngayon, medyo mas mature na tayo. Diba? At sa dulo, hindi mo alam. Baka maka-trade mo pa Mga sila. trade mo, no? May reply ni Papi Jello, puwet mo, Kobe White. Ano Trash kami, talk behind. ano kami, walang TV sa bahay. Ano kami hindi nakakanood. Ano kami dito, wala kami internet, taga-bundok, gano'n. Ganun level of trash talk no? Dahil kasi syempre, ano siya tawag dito, minsan pumapasok yan Kaya ako as a commish, um, yun nga, aside dun sa benefits, tinitingnan ko talaga siya. Kasi kunwari, katulad ni Kobe White or Derek White, lalo na nung last week couple of weeks ni Brook Lopez, palong-palo talaga. Hindi ko masasabi na hindi siya viable Kasi ang ganda nung timing Parang, ano ba yun? Grind yan Trip niya yan Pero, tama naman si Papi Jello. Feeling ko, meron talaga, sino kaya yan? Yung intention na sabihin ni Papi Jello. Parang dinala niya for a while na tama naman, nakaka-insulta naman minsan, di ba? Uy, idol mo din si Lebron? O din Oo, sabi ko ay, saya. Yung nagsesend pa si Papi Jello ng sombrero ng Lakers. Jersey. Ay, sayang. Idol ko si Lebron. Para lang polite, no? Para polite. Ikaw, Papi KP. Ano? Yun, Same, Kobe same, White. same? Oo. Hindi, sige, ibahin ko konti. Ito feeling ko mas mahirap to. Mas mahirap. Mas viable. How about, ay, kaso kasi hindi mo siya gusto pero tingnan ko na lang din. Kristaps Porzingis plus Terry Rozier. No. Ooh. Pass. Kasi ayaw mo tong Rozier. Pass. Ayaw ko ng Rozier. Talaga? Tapos bibigyan mo pa ako ng KP. Oh, pero KP, marami akong KP So, Okay. I mean, may mga stocks ako niyan Pero, syempre, may ID, risk pa rin ng, mga ID. Oo. May KP kasi ako, Paps. ID sa office, KP. Di mo nakita, Oo. Baka kasi, mas unang napipik si Kristaps Porzingis kasa kay Lebron. There are leagues na nauuna siya. On a normal redraft, no? Oo. Usually. Pero nga pang libreng Rozier. Tayo sales to ko Sayang lang available, di na babalik yan. Yan yung mga sales stocks na available, putik. Pilay sila available. Hindi pa rin. Hindi pa din. Yun, no? Parang si Papi Jello, parang nagbabago isip Okay ba sa'yo yan? Kristaps Pwede. Porzingis Rozier? Medyo kay Rozier Medyo gusto ko rin siya kasi. Yun, kontra. Yun. Ito kaya? Medyo maano mo kasi yung kalat niya Medyo ang tawag dito? Mako-correct mo naman sa mga big man. Mahilig kasi ako mag-build ng team na guard tapos big na traditional. Yun yung favorite kong combo ever since. So shoutout doon sa mga LAX leagues ni Papi Jello. Ofera nyo na. O gusto nyo magka-Lebron. Nakuha ko na yung kinite. Alam ko na rin kinitiwa na po ng injured player. Ayan. Okay, so current events, Paps. Pag-usapan na ba natin? Umpisa natin yung Papi KP kasi naging, yun nga, fan din siya ng GSW. Pinangalan niya doon sa mga anak niya. Sa anak niya is si Clay. Shoutout kay Clay na anak ko. Draymond Green, Paps. Anong take nyo kay Donkey? Hindi na babalik yan. Hindi na ba? Wala, idadrop na ba to? Idadrop na? Para kasing, tas yung indefinite suspension na, di ba? Oo. But two games is still indefinite. Tama ba? O mali yung Hindi, indefinite grammar na. ko? Sinabi na. Indefinite Sinabi na talaga? Oo.
Yun yung huli kong balita. May article na lumabas, indefinite suspension eh. So kasi nung last time kay Gobert, naka ilang suspension siya doon. Gobert pala, chokehold pa lang yun. Eto, suntok sa mukha talaga. Hindi halata eh. Sabi siguro ni Draymond Green, hindi to mahalata. May replay eh. Oo. Ano iniisip doon ni Draymond Green, no? Parang siya tuloy ngayon yung Villain Brooks na Dillon Brooks dati. Parang, I mean, Na hindi lang puro amba, no? Na talaga oo. natitirahin ka talaga. Kumaga parang siya na yung pinaka-villain ngayon eh. Si kasi tumino sa Houston eh, si Dillon Brooks eh. Ewan ko kung dahil ba kay FBB yun, nandun kasi si Drake natakot siya. Takot kay Oo. Drake. Hindi, kasi Tropa siguro sila ni Drake. ibabang ko daw siya. Hayop ka. Wala. Nakatitig ka lang pre-game, nakatitig ka lang sa kawalan. O yun. Papabu kita, sabi ni Amy Ah, Udoka. Itong mga dying days na din ni Draymond, hindi na rin ako fan talaga ni Draymond eh. Tapos may mga antics pa sang ganyan. Nagbibilang na lang yung suspension niya ulit for the next, yung mga technicals niya for the next suspension. So, isa siya dun sa mga iniiwasan ko ding players coming to drafts. So, I think minimum, siguro minimum, hindi bababa sa 10 games ang suspension niya ni, baka nga months pa abutin eh. Sa Si mga Draymond kaliga, ngayon eh. sa mga kaliga ni KP, style lang ni KP. Pag dinrap niyan, ilalagay niya sa IL. Philo. Pupulok niya, ilalagay sa IL plus. Tapos sa higher waiver priority ba? Ikaw, Uy, Papi sakto kailangan ko Jello. assist. Wala akong assist. Hindi, babalik pa yan. Malakas backer. Ikaw, Papi Jello, anong take mo dito? Kasi, ang napansin ko kasi, Paps, quickly lang, nung pinag-usapan namin to ni na NBA Fantasy Bible, pagkatapos day-to-day fantasy, actually nakita ko din yung mga comments nung ibang international fantasy analyst. This type of antics, medyo touchy para sa kanila. That's the reason why madami kaming napulot na Miles Bridges. Kasi Yes, sir. lahat Yes, sila, sir. lahat sila sensitive sa ganung bagay. So, feeling ko internationally, wala silang pake. Pero dahil pinalaki tayo sa era ni Jaworski, ikaw, Papi Chelo, wala lang. Ano sa'yo? Ano palagay mo dito kay Draymond? Sa akin yung initial reaction ko dito, feeling ko kasi 'di ba may podcast siya. Feeling ko Oo. kailangan niyang masuspend kasi hindi na siya nakagawa masyado. Kailangan niyang bayad naman siya, masususpend naman siya kung Oo. magkano yung babayaran niya. Pero yun, siguro nga masyadong umano na sa ulo niya. Ewan ko, parang medyo siguro hindi ko alam kung ano yung nasa isip niya talaga ngayon eh. Feeling ko yung sa suspension niya siguro kailangan niya undergo sa anger management. So, yun nga Kusba pa. Actually, ngayon Kaya, tinecheck ko, ano Uso yun, pa no? sa kanila. di ba, Parang ano yung sa States eh. ganun na yung move eh. Parang ginukuha niya yung path ni Jamorant na parang, meron ako pinagdadaanan ngayon. Parang ganun. Tapos, ang sabi lang ni Abueva, utot mo, ano Oo. pinagdadaanan? Si Wiggins, mas malaki pinagdadaanan to. Oo, di Paglutang ba? Yun lagi. ang Mental ano wild. yun. Pag lumalayup lagi, nabibitawan eh. Oo, kasi Binibitbit, nabibitawan, tapos lilayup, parang wala eh. oh, malaki talaga pinagdadaanan nun. Isipin mo Di naman yung ba? nangyari doon sa asawa niya, di ba? Talaga, pag nakikita daw niya yung backboard, tapos naisip niya yung backboard ng kama nila. Dito ako sumasandal dati. Bakit bakit may bakas ng kamay? May bakas ng kamay. Grabe, kawawa naman si Andrew Wiggins. So bago natin iwanan si Papi Draymond. Fun fact pala. I think si Lods ko to si uh, uh, di ba to? Si Wallace. Si Si Rashid. Sheet. Rashid Sheet. Wallace. He owns the record. Parang single season. Mga technical or Technical. whatever. Alam ko, hindi ko alam kung yung sa within the season or all time, malapit na si Draymond Green. So, at least, alam mo yun, LeBron, madami nang na-break na records. Wala na rin si Draymond. Still, meron siyang goal na kailangan i-break. So, ewan ko, hindi ko lang alam. Malay mo, joke lang ngayon, pero sa kanila totoo. Pero yun, bago natin iwanan ng GSW, do you believe in pads, Paps? Papi Jello, ikaw muna. Kasi he's been the hottest ad nitong mga nakaraan. Him, Dario Saric, arguably Jonathan Kuminga, Tip League, maybe Moses Moody. So, do you think si Pods is being groomed like
what they really wanted Jordan Poole could be. Knox Mm, no, ganda ng pasok eh. Parang ganda nun. serious na. Yun nga, saktong-sakto kanina pinanood ko yung laban nila eh. Tingnan ko kung legit eh. Yung mga moves niya sobrang unorthodox. Nagulat ako, may isa siyang parang nag-skyhook siya. May isa siyang ganun. Tapos yung parang galawan niya, parang hindi ko alam kung tinuruan din ni Steph Curry eh. Yung mga alam niyang, di ba, hindi naman siya ganun ka-athletic and kalaki. Pero kaya niya mag-create. So, Oo. feeling Taas ng ko, ano rebounds eh, eh, no? Taas ng yung rebounds pa, niya. tas SG. masipag eh. Tas ang sipag. So Energy feeling ko guy. ito yung parang culture ng ano eh, yung Warriors tsaka yung Miami na hindi ko alam at tsaka Spurs, hindi ko alam kung anong pinapakain nila sa mga players nila. Biglang 'di ba? Hindi naman ano yun, hindi mga Good stars yan eh. system. 'Di ba? Yun yung system nila. So kung ano siya, pumasok siya sa system ni Golden State Warriors, feeling ko magano to. Baka second half baka pwede tong pasok siguro sa top 120. Yung ano yung sa mismo rin mako-contribute niya sa Golden State. Feeling ko ano siya, pwede siya maging key role sa Oo, pagpalalo. lalo na Or kung walang ipan-trade pero wag sana. Ah, lalo na kung walang ano no, walang trades na mm, mangyayari. yun nga. Sobrang sipag niyan. May mga videos siya na nakikita ko nagwawalis tapos na yung, tapos na yung game. Nagwawalis Baka pa. naman suma-sideline. Sa Baka, sideline. baka suma-sideline naman. Natatawa ako kay Pods kasi pag nakikita ko yung itsura niya, last picture, naglalaro sa akin yung image ni Nico Mannion. Naalala niyo si Nico Mannion, na Ah, dati guard ng, search niyo yun sa mga mapanood ng episode na to. May resemblance. Ikaw, Papi KP, ano masasabi mo kay Pods? well, si Pads kasi, dahil sa nangyayari ngayon sa Golden State, no choice si Curry. Parang go with the hot hand. Unang-una, malas kahit si Klay Thompson, lalo na si Wiggins. Kailangan nila ng wake-up call kasi syempre, kailangan nila yung starter nila para mag-perform dun sa dulo eh. So if that deserves giving Pads the minutes he deserves by showing that kind of energy para wake up call dun sa kanila. I think kailangan nila yung angulo na yun para naman alam mo yun, matauhan sila na gumawa. I mean, it also helps them kasi syempre it helps the Warriors stays floating dun sa ano mo yun, uh, dun sa standings nila and all. So kailangan nila yung ganong energy guy. Otherwise, hihilahin sila ni Wiggins mo ba? Yung kung ano man problema dinadala ni Wiggins. Feeling ko si Wiggins, Paps, kailangan magsasama to kay James Harden para medyo, alam mo na Ah, yon. Yan. Oo, Kung alam sa mo man yun, magpapasko na, trip, no? Oo, kailangan nila ng ano, kailangan na pumunta energy. sa QC o kaya sa Malate. Yan. 'Di ba? Geng. So, tawag dito, ako, ang masasabi ko kay Pads, there are several post-game interviews with Steve Kerr na specifically niya sinabi na I have to play the better combination who Yeah. plays the best on that game. So it means he actually recognizes it already. So ako, the fact na ginawa na agad siyang starter last time, doon sa may mga chance akong pulutin si Pads, pinagpupulot ko na si Pads or si Saric, depende doon sa build nung team ko. Unless, tawag dito, stuck yung team ko. Medyo monitor lang muna. Pero gusto ko si Pads kasi again, babalik ako sa unang-una ko sinabi nung nag-start tayo, yung gray area. Parang hindi ko alam eh. Nag-show na siya ng glimpses na he can be that uh, parang ang laro niya kasi parang for me parang medyo Josh Hart-ish kasi active, mataas sa rebound, hindi naman high amount of threes pero he can shoot. Hindi ko pa nakikita yung mag-translate yung defense niya into a lot of steals pero again yung activity and all. Tapos guard, kaya nakikita ko sa kanya, uy, medyo Josh Hart yung laro niya. Para sa akin na importante sa kanila dahil wala ka namang mapapala ay kay Jonathan Kuminga na isa sa mga feeling ko almost an Obi Toppin-ish, Rui Hachimura-ish na player. Kaso yun nga, ang iniisip ko, so anong gagawin nila ngayon? Wala si Draymond Green. So CP3 has to step up. So I was expecting na si CP3, ma-unlock niya yan. Sina Kuminga, sina Moody, kasi of his playmaking ability eh. Pero last game, ang naging leans ng GSW on how they play, still how GSW plays. Like, Small ball. ensuring that Stephen Curry gets the hot hand, ganon din si Klay Thompson, and then they ride that. So, kaya naisip ko, mas better if kunin ko si Pads over, who do you call this, Dario Saric,
just because whatever the lineup is, siya yung glue guy. Parang yun yung thinking ko. Pero again, not a priority sa 10 team or maybe in 12 team, baka meron pang iba. Pero should be a free agent currently in the NBA. Okay, so bago natin tapusin yung episode na to, syempre dahil mga veterans kayo, bigyan ko kayo ng mahirap na tanong, Paps. Kunwari, nagtatatalo ko. Kasi hindi naman sobrang basura nung draft ko. Medyo, alam mo, may pan-trade ako and all. Feeling ko naman na-experience nyo din to. In your own experience, how do you come back on that? Week 8, currently below the yung bottom team ng liga nyo. So what do you do? Kasi yung iba na-stuck na tinititigan na lang tinititigan na lang yung team. Sumaasa lang sa FA. Medyo mahirap yun eh. If nasa bottom ka, tapos aasa ka sa FA, parang walang guarantee kung sinong puputok diyan. Tapos kalaban mo pa lahat. Tapos what if waiver yan? Hindi mo pa alam kung ano yung waiver. So, ano yung masasuggest yung strategy if kunwari you're you're placed in that position, given your experience, given na yun, mga vets na kayo, almost isang dekada, mahigit, what do you do? So let's start with Papi Jello. Okay, yung sa akin kilala ako dito sa sa lahat ng mga liga ko na kahit nasa baba ako hindi ako tumitigil eh. As in hanggang sa dulo talaga. Hindi ayoko talaga yung ang target ko lagi nasa top bottom ay half ako. Yun yung target ko. Ikat ko Never. lang quickly si Papi Jello. Ah. Shoutout dun sa mga ex ni Papi Jello. Totoo bang pag nasa ibaba si Papi Jello, hindi siya tumitigil? Saan yung ting ting? Tapa Boom! Caught you blindsided. Blindsided, Paps. Quote of the day. Kapag nasa ibaba ako, hindi ako tumitigil. Boom! Hashtag Papi Jello in the house. Send ko yan kay Papi Harvey. Dahil lang medyo naghang ako doon nag-cover. Pwede. Ayun. So, syempre, usually pag nasa baba ka, mas active ka sa waiver. Okay. Sabihin na natin siguro mga 70%, baka simula pa lang makuha mo na yung medyo yung mainit talaga na legit na waiver. May ganun may ganung pangyayari. Tapos after nga niyan, so yun, kailangan mo na talaga mag-trade. Usually ako nagsisimula ako sa trade. Yun nga, may ligaw sa 2 for 1 usually. Doon ako nagsisimula. Kasi parang kailangan ko talagang isang kumuha ng quality talagang yung para sa veterans kasi para sa akin mas gusto ko pa rin yung sige, doon tayo sa merong unknown or parang upside. At least gusto ko meron akong core or may base ako na alam ko yung bibigay. Pinaka-solid na mga players, alam ko na kumbaga nagamit ko na sila, nagamit ko na sila or na, Habang tumatagal, pas papunta tayo ng papunta dun sa greener side of things. Iba yung choice of words ni Papi Jello, no? Pang Serek Xavier. Pero go ahead. wala. Sobrang dami naming Uh, nakuha sa'yo. Ayun. So tignan niyo talaga yung build ng ng team ninyo. Tapos yung mga medyo pangit na draft ninyo, kailangan niyo talaga silang i-trade na antayin yung uminit. Wag niyo ayoko talaga hindi isa pa yun. Ayoko talaga nagte-trade ng sobrang slump yung player. Sobrang tae talaga yung ibibigay sa inyo. Kahit Tayo Pero rin Paps, makukuha mo. pero quick question ako dyan, Paps. When do you stop hoping? Kasi may mga ako dati aminado ako. Pag gusto ko talaga yung player, minsan ang tagal, masyado akong patient. Alam mo yun? So meron akong tendency na finally in the past, well, at least ngayong, lalo na ngayong year na to, medyo mas mabilis akong bumitaw eh. Parang, bahala ka na dyan. Parang, ganun. So, pag inuupuan ko to analyze na. Like for example, si Tari Ison na apparently gumawa. Ang dami kong Tari Ison na stocks. So dun sa mga medyo mabababaw kong liga, may mga instances na dinadrop ko na siya kasi thinking na, hey, ano ba yung best case scenario ni Tari Ison? At 20 minutes to 25 minutes, dadating pa si Amen Thompson. So bago pa siya pumutok, iniisip ko, if there's a hot free agent, pag nagkabiglaan, si Tari Ison yung idadrop ko. Even though coming into the draft, isa siya doon sa mga medyo hopeful ako na parang atang na atabs ko to, parang di ko bibitawan to. So ikaw Paps, you mentioned na if may mga ganung cases you have to really move forward, mag-trade ka and all. So or isa ka din sa mga mas patient na GMs. Pero ang question diyan is when do you stop hoping? Sa palagay mo ano yung sagad na
Talaga iba no, yung topic natin medyo iba yung mga words. Ano yung sagad Sagad. na susukat ng pasensya mo, Paps? Ayun, yung sa akin kasi 'di ba, since yun nga meron naman tayong nakakanood naman tayo, nakakasagap din tayo ng news. So, yun yun, may factor mo rin yun pagka talagang kailangan mo na bang mag-give up. For example, yung nga si Collins, 'di ba? Si Zach Collins, yung mga ganyan. Na parang high hope talaga ako din sa kanya, ang dami kong drinaf eh. So ngayon ginagawa siyang off the bench kay Wemby. So, ano ba yung magiging chance para maging ano ulit siya, center PF ulit Mm. sila. So mukhang malabo na. Hindi ko naman siya ma-drop. 'Di ba? So ito yung So ngayon, ang dami ko tatlo, apat na stocks ko yun eh. So anong gagawin ko? So baka malaman nila yung gagawin ko. Pero Buy low siya. ayun, so nandun na siya. Nandun siya sa chopping nasa Ano na chopping siya, block ko nasa na siya. chopping board na siya. No? Tapos Oo. abangan ko lang na medyo uminit siya. Tapos pag yun, the usual veteran move naman. Pagka alam mo na, pasok mo dalawa para ma-trade mo siya. Kasi ngayon talaga ako ngayon transition from last 10 years ago, iba yung NBA ngayon, iba yung NBA yung pace yung sa True, true. fantasy. Example, si Rocco dati, antayin mo yan, Milindi. isang buwan yun. Tayo 1 out of 13 to tiisin mo yun. Tapos yung isang Oo. buwan, tayo na rank siya, 20, 20, 20, 25, grabe. 25, mga Oo. Siyempre ganun. mga sa office ko dati, mga bago, drinap lang, napulot ko. Diba? Tapos yun yung nagpa-champion sa akin, si Rocco. So ngayon talaga, sa modern NBA ngayon, parang hindi na siya ganun yung kailangan talaga pag nagkalat, move on ka agad. Move ko nga. Ang bilis ng yun di ba? Tapos yung dating mga formula mo dati. Yung nga, tanggapin mo na rin nga yung mga dati mong mga Kimi, Middleton, medyo Oo. palitan mo na ng Franz Wagner. Yung mga Oo, pang-roto, yun totoo, yung mga totoo. roto guy ko mga yun eh. Si Tobias, medyo, nandun pa rin naman siya. Yung Steady Freddy. mga Steady Freddy. Uh, Kailangan talaga na may Steady Freddy ka. Ayun, so sa akin lang talaga yung mga bago nagfa-fantasy diyan. Para sa akin i-enjoy nyo. Ayoko talaga nung yung bigla ka na lang magsasak. Bakit? Kasi una-una naapekto rin yung buong liga eh. I mean, totoo. for example, nag-stop ka, nag-drop ka ng kono na ano ka, sira yung buong liga. Which is sayang Oo. kasi yung credibility tsaka yung ng liga. Sayang eh. NBA fantasy syempre kailangan mo ring yan. Kung magalaro mo yun respect the game din, di ba? Kasi ito yung natin parang alam mo yun, tayo Escape. nagkakasama-sama na Oh, iba-iba yung pinanggalingan natin sa di ba? Pero ito yung ba't naman natin nagustuhan to? So para sa akin, yun rin yung laruin nyo lang ng laruin eh. Kasi magkakaroon ng opportunity. Pero maaga pa, promise, week 8, maaga pa sobrang aga yan. pa. Oo. Marami pang pwedeng mangyari talaga. Tapos yung mga trades yung nga talaga, basta lang, lang talaga, parang lang kayo sa news talaga. Talaga lagi kayo updated. Tsaka yung mga may trade deadline pa. May mga injuries. Mas Ang dami magiging pa. No? active kayo. Yun nga yung minsan sa akin. Hindi ko alam kung mas okay ako nasa baba or nasa taas. Kasi pag nasa baba ako, mas active ako. Oh. Pag nasa taas. Chill lang. Yun talaga yung favorite ni Papi Jello. Yun, so yun yung sa He's akin. always on the So, downside of things. Hindi ko baka mapanood to ng Sige, ayun. Okay na sa akin. Tatag ko yung ano. Ayun, yun lang sa akin. Yun lang sa akin. Oo. Pero yun, wag lang kayo susuko agad. Kasi pa yan maraming opportunity pa yan. susubo pero Hindi di pa tapos susuko. yan. Susuko. Kung fantasy ka pa, kung sumuko ka, di ba? Oo, Ayun. yan. Oo. Sa fantasy kasi, anything can happen. Di ba? Ano ba yun? Parang di mo sure eh. Quickly lang dun sa Zach Collins. Kanina sinagot ko yung question na yan eh. Ang explanation ko dyan. Again, kanina LeBron James sinusuportan nitong dalawa. Ako naman San Antonio Spurs. Kung ang pangalan ng player ng San Antonio Spurs ay hindi si Wemby, hindi si Devin Vassell at hindi possibly si Keldon Johnson, Keldon. I think moving part yan. So, I don't suggest na i-drop yung mga players na yan. It's more of like really understanding ano ba talaga yung purpose ng season na to para sa Spurs at ano ba yung role ng mga ibang players bukod dun sa tatlo. Kasi moving parts yan. They're trying Wemby sa 4, they're trying Wemby sa 5, they're trying Sohan at 1, they're trying Sohan from the bench, they're trying Trey Jones dun sa 1, minsan off the bench din. So, ako naniniwala akong hindi matatapos at the end of the season. So, ang move dyan is nasa sa yan, preference mo kung i-drop mo hindi. Pero you should always have that on the back of your head na, okay, so ito yung logic. Gets ko kung bakit.
So, huwag kang magtaka na pag dinrap mo yan, biglang puputok mamaya si Zach Collins kasi biglang, uy, 4 muna ulit si Wembanyama. Kasi para sa akin itong season na to, if you have someone like Wembanyama who is a player that offers a lot of potential, unknown potential na hindi pa natin basta-basta nakikita sa NBA, I'm pretty sure chinecheck yan ng San Antonio Spurs bago sila gumawa ng actual na system. Kaya nawiwirdohan ako doon sa mga San Antonio Spurs kuno. Kasi hindi pa ba kayo sanay matalo? Masyado kayong nagre-react. Feeling ko hindi naman talaga tayo mananalo this season. Ba't ba kayo maiingay? Ganun talaga. Talagang papalya si Sohan, yan, si Zach Collins, papalya talaga. So yun, quick share lang dun sa Zach Collins. So punta naman tayo kay Papi KP. Mahilig ka din ba sa baba? Katulad ni Papi, active ka din ba? Active ka din ba sa baba? May mga liga din ako nasa baba eh. So active din ako pag nasa baba. Mga liga? Mga liga? Masarap sa baba minsan. Kasi active ka. Oo. Hindi, yun nga. So kapag uh, reality, yung mga liga ngayon, ang hirap sa totoo lang. Ang hirap mag-come up ng trade. Marami nang gumagamit ng tools, marami ng competitive league. Siguro dahil doon na rin sa sinalihan kong league, mahirap din mag-sell basta-basta ng mga players na uh, that's on a slump. Kasi minsan mga hype beast din yung mga yan eh. So, meron din namang mga competitive GMs na they always look on the ROS, rest of season value, than yung by trend. So, ang hirap. So, minsan talaga wala kang choice to play around with streaming FAs. So, uh, kailangan mong humanap ng ginto sa basura at to play your cards right. Tsaka yung timing niyan, lalo pa ngayon nakakainis kasi ang daming injury. Almost lahat ata ng liga ko wala akong ano. So, ang hirap ang hirap makipag-trade sa totoo lang. Bukod sa sobrang subjective, minsan kasi going into the draft, you have or you had a plan. You try to execute that plan. Ngayon magte-trade ka for others na merong better value than what you have, pero posibleng hindi siya dun sa strategy ng team mo. Pero kaya mahirap. Minsan kasi um, uh, kailangan mo mag-stick dun sa sa strategy mo. Otherwise lalong mas masisira eh. So, pwedeng hindi ka basta-basta mag-trade unless you think na it helps or does not provide negative values dun sa yung sa strategy ng team mo. So, yun siguro yung the least that you can do or get yung get players na similar na lang dun sa sa player na ibinibigay mo rather than kung opposite. Pero mas mahirap naman siya kasi mas mahirap i-defend dun sa actual trade. Parang ano yung benefit na makukuha nung ka-trade mo, 'di ba? So parang for me it's easier na total opposite naman. I mean sa strategy ng trade parang kumuha ka na lang nung gusto mong i-complement ng nung kahinaan ng team mo, pwede rin ganun kasi um, minsan mas kita naman yung benefit dun sa kukuha ng player mo. Kunyari, you're giving away 3 points versus dun sa steals blocks or rebounds blocks. Mas madali pang kumuha ng ganung trade kaysa yung almost similar value. Almost similar. So oo, 'di ba? So parang yun yung reality. So dun naman naglalaro yung pagbabasa mo ng other teams inside your league. Yung kung sino din yung nasa baba, ano ba yung kulang nung nasa baba or nasa middle. Mahirap makipag-trade sa taas kasi konti lang din usually basura ng mga yan. Ang hirap din makipag-trade ng mga valuable players nila. Makunat, So, no? Mas makukunat din nasa mas taas. makukunat sila magbigay in terms of value. Kasi malakas team ko eh. Ito lang kaya ko ibigay sa'yo. Eh, sa'yo naman, medyo ang hirap ihagel kasi they came from a slump na gusto mong dahil nagkaroon ng streak ng ilang weeks na gumana. So kapag matinik din yung mga GMs na nasa top, ang hirap
sa reality ang hirap mapag-trade sa taas. So much better kung sa bottom standings ka kukuha ng trade kasi posibleng naghahanap din siya ng change of scenery. So yung ganun yung yung mga factors na naiisip ko pag dating sa ganun. May quick question ako dyan. So, you mentioned earlier yung bagay dun sa tema mo. So, as a GM, ikaw, personal preference mo, what if um, tiba-tiba ka dun sa offer sa'yo? Like, for example, hindi ka naman nakapunt free throw, pero kinukuha sa'yo, sino bang magandang example? Maybe Lauri Markkanen, kasi binibigay sa'yo Giannis Antetokounmpo. So, tatanggihan mo pa rin ba siya kahit na feeling mo um, good profit? Dahil hindi siya swak dun sa sa tema mo, or um para kang nangangalakal. Parang, o sige, akin na muna to, saka ako siya i-trade sa iba, parang gano'n. Minsan tempting, and in reality, syempre isipin mo value-wise, titingin ka ba Yanis yan? Pero minsan may hirapan ka namang iangat yung team mo pag naging pag nag-stray away ka ng todo. Pwede siguro, pero ang mangyayari niya, mag-change of strategy ka. So you have to trade more para kung meron kang bagong tema, edi you have to switch for dun sa stronger stats nung sa tingin mong new glue guy mo, or new to build around the team na kunyari si Yanis na. Eh di build na ako kay Yanis, trade ko na rin yung iba para ma-supplement ko or kailangan ma-complement ko yung strengths naman ni Yanis rather than getting that too much value na may negative naman dun sa actual build mo from the start. So dahil mas mataas yung value niya, edi Shift ka tatanggapin ko ng ano. yun, pero I'll make sure na susuportahan ko si Yanis dun sa mga strengths niya or support yung weaknesses niya. Like, kuha ko ng Trae Young that can get, or actually, pangit niya Trae Young. But either go two ways. Pwede ka mag-punt free throw or support mo yung stats na try mo, baka Harrison pag Barnes ka para walang negative stats kasi wala mang ginagawa, tumatakbo lang. oo, may score. Nag-uubos lang ng oras. Oo. So, yun, kung nai-gets nyo, ganun, kung magkakailangan, dahil may bago kang glue guy or bagong tao to build around, magpo-focus ako on coming up with other trades to support him. So, ganun. Ayan. So, ang lulupit ng mga na-share ng ating mga veterans dito. Before we actually end our this episode, lupit, ang saya, no? Ito yung mga hindi mo makukuha kapag walang batuhan ng ideya saka sharing ng experiences eh. So let's end this specific episode. Feeling ko sisimulan natin to lagi-lagi. Shout out sa Yahoo DFS Reklamo Group. Pagbibigyan natin yung request nila. Lalagyan natin every episode ng ganito, yung special episode natin sa dulo na maging therapy session para sa atin. So sa mga nanonood ng Flip Top or PSP, Akata Efecto, magte-therapy session tayo. So ito ang cue natin. Shout out kay Aklas. Teka lang, na ano pala? Okay. So ayan, ito na po. Wala nang intro-intro. No, unfiltered. Sobrang unfiltered. Sino yung napamura talaga yun in recent memory na add na trade ninyo ito lang, itong week na to. So umpisahan natin kay Jordan Papi Jello. Poole. Yeah. Abangan natin yan. Sige, Papi Jello. Ikaw muna. Yung This is a mga safe space, Paps. This is a safe space. sa akin si Kevin Werther. Matagal na rin mga 3 weeks. Na-drop ko si Bogdan yung Detroit. Boyan Para Bogdanovic. Boyan para sa kanya. Mga dalawa, ang dami kong Boyan eh. Tapos nakita ko ang init niya talaga. Tapos biglang lumamig na naman. Tapos uminit, lumamig. Drinap ko na naman. So nag-claim pa, ginamit ko pa yung claim ko sa kanya. Animal talaga yun, nakakabisit. Bad trip eh. Eh, alam mo yung parang nagsayang ka ang masama, na halos lahat ng mga liga ko, parang 70%, nakuha ko siya. Tapos yung nagtae siya, drinap ko rin siya. Nagsayang ako, sabi ko, takti talaga to si Kevin Werther eh. Tapos ito pa, yung sa draft naman, ito si Lavin naman, medyo pa rin naman hold ako eh. Bet ako sa'yo, mga third to fourth round tayong kinuha ko siya. Pero pinapanood ko yung laro niya, tamad na tamad siya bro, tamad na tamad. Lahat ng mga dribble niya, tapos yung mga tira niya, pero nasushoot eh. Tapos reklamo na reklamo. Sabi ko na, maglaro ka na lang bro, ang laki na yung bayad mo eh. Hindi ko alam kung anong problema ni Zach At ang eh. hirap pang i-trade, no? Gawa ng Oo. kontrata niya. Grabe.
Kaya sabi ko, ano bang gusto nito talaga sa buhay nito? Pero syempre, kailangan kong i-hold siya kasi binabuy low nila eh. Oo. Syempre, ZL, ayoko eh. Alam ko yung potential niya eh. Feeling ko So, scam talaga yan, Pops. Ako naniniwala ako scam yan. yun Yung nga eh. ginagawa niya ngayon, yung medyo masakit Gina, daw yung ano yun, leg niya or something. Wala scam Mila yun. Harden. Oo, ah, scam yan. Yan, ano yan, low-key harden. Yan yung mga ano, bago pa lang sila sa galawan. Kasi pag na-trade yan, 100% sure ako. Promise, Puputok Pops. yan. 100% sure ako. Pag na-trade yan either sa Lakers or sa Philly or feeling ko GSW, bigla yan, gumaganda na yung pakiramdam niya. Tapos, nagpa-practice na ulit. gumana na daw yung mga gamot. Oo. Ginagamutan daw eh. Oh, Ini-injectionan daw yung ano niya eh. Nakatuto ko ngayon sa kanya eh. kasi so yung the whole organization is already Mm. frustrated. So alam nila 'yon. Vucevic, DeMar DeRozan, Zach LaVine, malalaking pangalan 'yan in all Mm. fairness to them. And nothing actually worked in the past couple of Yung, hin- yung, seasons. yung hindi So siya ano naglaro, yan? di ba mas maganda record ng Bulls? Totoo. Hindi ko nga Masarap alam din silang eh. panoodin. Masarap Di ba? silang panoodin, di ba? Kasi nga pag kayo naglalaro mo siya, gusto lang niya mag-dribble, mag-shoot. Eh, kaya naman niyang i-drive yun eh. So, Di ba? So, anong problem? Yun. So, Zach Lavine, ayusin mo na may laro mo. yeah, Zach LaVine, ayusin Ah, mo kasi, pambihira. Pag message nasa, tayo ba? Zach LaVine, kapag nasa baba ka, maging active ka. Yan, ayos. Ayan, Papi yan. KP, ikaw, sinong reklamo mo? Shakti na pool. Dami negative stats nung batang yun. Aba, grabe yung pangahatak niya. Parang hindi mo naman siya mahanapan ng trade and all. Parang ang basu-basura niya lang talaga. Sa pa, nakakainis yung Middleton. I mean, medyo safe naman. Pero kasi, um, parang kadrop-drop na siya na hindi ko masabi na ewan na kinuha ko siya kasi alam kong safe siya. Pero in a sense na parang ito ba talaga si hanggang dito ko na lang ba talaga? Hanggang dito ko na lang ba talaga middle? Parang ilang weeks na. Kumaga hindi ka pa ba sanay kay Lillard ganyan. So parang ang hirap pero si Poole talaga yung medyo parang inasahan mo na magwawalwal na I think in a sense na sige tumira ka ng tumira pero halos tumitira walang pupasok bukod dun sa ano wala ang dami niyan negative stats talaga. I mean tapos kitang-kita mo sa chemistry niya yung sa team 'di ba sobrang ah, halos isuka ata siya ng mga team si Denny Abdia. Oo, So hindi nila parang pati. Hindi nila sila pati. pati talaga. So ah ang dami din ang dami din yung ang daming high kay pool coming into this season, even Oo. international. Sobrang ganun kahit yan si Paul Reed, 'di ba? Yung mga ganyan na Oo, yan, mga ganyan. Nabiktima padulo din ako naman ng sila puta pero na yan eh. iba yung iba yung hype nila dun sa taong yun nung coming into the season. Agawan pa sila last week ah. Masaya lang Oo, kasi last week pero totoo. agawan sila eh. Oh, may nagre-reach pa nga eh. Aga May masyado. nagre-reach Oo. earlier round, 9, 10th round, kinukuha na. Ayun, nasa kangko. Oo. Yun, first week, drop agad. Alam niya. Merong mga inaabangan mo, uy, alam mong handcuff. Di uupo si Ako pag Embiid, may no? invite ako, aminado Kukuha ako ka doon, pa ulit, di ka ina-handcuff na ko talaga nadala. siya. Ayun, wala pa rin ginawa. Oo, tayo na. Meron ata akong Alam mo ng dalawa o tae, tatlong wala pa. invite. Ayop na yan. Talaga yan. Yung mga ganun. Actually, yung mga early rounds naman, siguro mga Anthony Edwards, bukod sa sinasabi niyan Lavine, high expectations ako kay Anthony Edwards coming into the season. Pero, baba na FG niya and ang dalas pa niya umupo. And siguro free throw lang ang nag-improve sa kanya, TO niya tumaas din. Pero I mean, siguro early into the season to actually say, hopeful pa ako kay Anthony Edwards. Pero I mean, ang mahirap kasi dun sa image na yun kay Anthony Edwards, maganda yung nilalaro nung Team Minnesota. niya. Oh, exactly. Yung buong team. Good point. So, which is surprisingly nakakakaba in a sense na ang ganda ng standing nila pero basura ng laro mo. I mean, ayusin mo naman pero hindi mo sabi pwedeng ayusin kasi maayos ang laro ng team Oh, mo. So ano bang kumbaga, i-expect mo sa kanya? parang it's working eh, no? So Oh, parang ang hirap na tama ba na nagtatai ka kasi ang ganda ng laro ng team mo or so parang ang frustrating lang kasi nag-first ano din ako sa Deep League eh, 'di ba? So siya yung first pick ko kasi dulong pick ako, ang hirap kumuha ng minsan
sobrang malas ko kasi sa mga mga deep leagues. Lagi ako napupunta sa dulo, lalo pag nagko-commish din ako mga liga. Hindi pa ako napupunta sa taas. So wala kang way para kailangan mong mag-draft in a sense na feeling mo yung kayang lumebel ng first rounder. So I went for Anthony Edwards. So yun, medyo disappointing pa siya sa ngayon. Hopefully he can turn it around. So yun yung mga salubing ko bukod kay Pool na pinangalan ko na rin Shakti na Pool kasi wala na magagawa diyan eh. Yaman mo na siya. Ayoko na maitapon kasi alam mo namang baka naman sa dulo tapon ko din. Pero Oh. ayun, wala na, yaman mo na. Offeran ko nga to. Pero Anthony Edwards sa Pool pala. Joke lang. Oh, same. Well, in all fairness, buti na lang na-hype din yan si Pool kasi parang isa lang ata yung Pool or dalawa sa 17 na leagues ko. Kasi talagang nawawala siya. Kasi hinahanap ko siya. Talaga. Parang, uy, kailangan ko ng scorer. Pagtingin ko, Scorer. ay, wala na. So, seryoso na draft na. Pero, basura talaga. Si Arik, nag-therapy session din yan sa huli naming episode. As in talagang galit siya. Sabi nga niya, mag-retire na daw eh. Hawa ko na tama eh. Pinagre-retire na si Jordan. Seryoso siya doon, no? Oo. Seryoso siya. Sabi ko nga sabi ko sa kanya, don't worry, Arik. Whatever happens, hindi siya mag-end up as a Warrior this season. Kasi papalitan na sila ng Virginia. Magpapalitan daw sila ng team eh. So either ways, ba trade o hindi siya Wizard matatapos. Ako naman siguro, gusto ko sana sisihin yung Fantasy Gods kasi meron talaga akong liga na puro injured, lalo yung mga big man ko. Like, meron akong Time Lord, naglagagad. Meron akong Durin dun sa team na yon. Meron akong Mitch Rob dun sa team na yon. Parang, alam mo yun, parang, so lahat ng big man ko pala, kailangan ma-injured. Parang, minsan hindi ko na chinecheck eh. Parang, Pant bigs. rot pa. Kaya nga ang ginawa ko noon, tinrade ko na yung Cade Cunningham, Keontae George ko doon nung nagbaylaw ako kay Jaren Jackson Jr. nung 2 weeks ago. Kasi nga, wala eh. Kailangan na. Buti na lang gumagawa si JJJ. So, tone down pa. Hindi pa ako sobrang nagre-reklamo. Ang kailangan ko i-reklamo siguro, mali ko din to kasi naisip ko, ay, kailangan ko sumugal. Mahilig ako sa ganun eh. Parang, ang problema ko lang, maaga yung sugal ko. Parang usually, pinagpilian ko kasi sila eh. So, sinuwerte ako na may ilang mga Jokic. So, tumapang ako masyado. Sabi, may Jokic ako. Pwede akong mag-draft ng... Pwede ako sumugal. Diba? Alam mo, pwede akong maglagay ng konting risk kasi may Jokic ako. So, I was thinking, sino yung back to back ko na big, sure na ako na big, na medyo i-reach ko. So, ang iniisip ko, Sengun. Kasi baby Jokic ko, maganda to, exciting to. Ewan ko ba kung ba't nagpalit pa ako ng... Nagawa ko siya sa ibang liga, nagpalit pa ako. At hulaan niyo kung sinong pinili ko. Dominaton in the house. Wakang ina ka. May Aiton din akong isa. Hayop na Dominator niya. Kasi iniisip ko, easy 2010 to. So isipin mo yun, 2010. Siguro pa 2 blocks, 2 blocks. Na marketing ka? Na marketing ka. Kasi sabi ko, tangina sa Phoenix Suns, nagagawa niya to ng, alam mo yun, sabi, hindi pa siya masaya. So pag napunta siya sa sitwasyon na medyo bibigyan, may suporta siya, feeling ko naman madali niyang gawin. Walang ya. First couple of games ata, well, decent naman. Actually decent. Like, siguro sa expectation ko lang, may nagpo-provide naman siya ng value. Pero para sa big man, na walang backup, na first pick ka nung panahon mo. Tapos mag-average ka na hilaw na double-double. Tapos walang block. Tapos 20 minutes. Puta, sino mo naman hindi mapapamura doon? Kaya pag nakikita ko si Aito, napapailig talaga ako. Sabi ko, sige po, pusuan pa kita kasi hindi naman din kita matitrade. Malamang mura ka kukunin. So hanggang ngayon, hopeful pa din ako. Pero isa talaga to sa nababad trip talaga. Hayop na Aton to. Pinangalanad ko pa yung mga tip ko sa kanya ha. Dahil medyo, shit. Ako din. Ayos to. Sabi ko, feeling ko, hindi man siya magkakaroon ng solid na alam mo yun, yung big na bomba. Ang na-imagine ko sa utak ko, merong mga games to, tanga na mag-2020 to. Kasi yun lang ang alam niyang gawin eh. Rumibon sa tawag dito, umiscore eh. Umiscore. Tapos nung off-season, di ba? Nakita pa ako ng mga video, na-scam talaga ako. Dahil talaga ako sa hayop na yan. Gullible eh. Yung Aiton na yan. Naging gullible ako siya. Kung ni-straight ko yung napurusing ko, nang saya ko siguro ngayon. 2 beses ko lang tuloy nagawa. Pero yun, anyways. Sarap magbura ng mga player. Diba? Hayop na to. Usually, mabait tayo eh. Pero at least, meron tayong portion dito sa ating episode. Wala na intro. Ayun. Anyways, it was fun. Ako nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy kayo. So, hayaan ko kayong mag-plug or kahit anong pwede nyo sabihin.
shout out or whatever, Papi KP. Ikaw muna, KP TV. Let's go. Ayan, follow nyo kay PTV for more of my content. It's my own personal team. Anything goes there. Dati nag-stream ako ng games. Napagod na ako kasi may pamilya. Uh, So, more on NBA and any other na kalokohan na pwede kong maisip. Any other memes or something like that. So, follow nyo lang. Possibly in the future, I'll go back into streaming. Oh, so malupit mga collection yan ni Papi KP. Tapos Yan. abangan natin dapat ituloy mo na yung 3D printing na mga content, solid Oo. 'yun. Kaso matagal no, mga weeks days in the making pag matapos Matagal eh. Kapag isa lang kasi 3D printer, nagti-3D print ako pero syempre more on my testing muna testing mo natin. para magamay ko. So unless I go into mass production, so posible in the future. So tingnan natin. Ayan, Ayan. ayan. Tapos sino ang palagay mo magcha-champion this season, Paps? Alam mo na tayo, LeBron fan. I still hoping na nandun sa playoffs pa rin si LeBron. Pero hoping ako sa mga batang pumapasok ngayon. So I'm also rooting for SGA na going deep. Siyempre, hindi ko naman sinasabing hilaw pa yung team nila. Sobrang bata pa talaga. Pero lakas pa rin ng Denver. So I think kaya pa rin ng Denver lumaban ng finals. Hoping lang ako personal, LeBron pa rin. So, pero I think ang hirap tibagin ng Denver. Yan, Denver ang hindi pala napupuso. Logically Denver, pero ang puso niya ay naghahati sa Los Angeles Lakers at OKC Thunder. Punta naman tayo kay Papi ano nga ba yung bagong pangalan pa? Fantasy Mr. Fantasy G. Mr. Fantasy G. Dati Daddy Fantasy something Ngayon papalitan na natin 'yan. Gumawa na ako para may sarili na ako sa Yahoo. Yun na talaga yung gagamitin ko. Yun. So yun. So shout out sa sa mga sneaker fudgers diyan. So H Mamba, Harvey, Drew, tsaka si Bernie. Shout out. So yun, nakakalaro ko pa rin sila sa fantasy. Tapos yun, support niyo yung namin, yung LAX namin, LAX na liga namin ni Sam YG. So hopefully yun, nakikita yung mga videos tsaka talagang namin parang tinitest namin for balay mo in the future, editing and yung mga parang commercial and every ads. Yun ang pwede namin maging future in the plans. Ayun. Tapos yun. Malupit ang mga every week meron talaga nilalabas na videos and match-ups and all itong LAX. Kaka-invite lang sa akin ni Papi dito Jello, kaya malupit. Hopefully in the future magkaroon tayo ng opportunity to work together kasi yun ba talaga yung pinoprovide. Pinipilit ko talaga matuloy yung qualifiers ng Rushmore. So yun, feeling ko pag-uusapan namin ni Papi Jello yan. Ano pa ba, Paps, bukod sa pagiging active mo sa baba, ano pa bang share mo sa Ayun, ayun. So, yun, sa fantasy lang, yun. Tuloy lang natin lahat, mga yun, supportahan natin, lalo na si Papi Roy sa FBPH natin. Sobrang, ayan, lalo na yung mga bago, tsaka yung mga veterans rin. Marami talaga yung matututunan eh. Sobrang maraming reference, mas maganda, mas maraming reference. Tsaka, wag lang, yun, kumaga, at the end of the day, yung sabi ni Papi Roy, kukuha kayo ng pinaka, lahat ng gusto nyo. I mean, kukunin nyo yung mga kaya nyo or positive para sa inyo. Enjoy lang. So, wag masyadong seryoso. Pero sideline ko. wag kayo masyado seryoso para matalo kayo. Binubudo lang kayo nito. Ayun, maraming Thank you. salamat, Papi Jello, Papi KP. This was a very, very sobrang saya nitong pilot episode natin. And again, if you are watching this, if gusto mo makapagkwentuhan, if may kakilala ka sa liga mo na nahihiya lang, or if meron kang kakilala na sobrang galing sa fantasy, actually, even na casual NBA talk, lapitan nyo lang ako, set natin yan, random to. Malay mo, may invite ko si Josh Lloyd, tapos ikaw yung kapartner, so hindi natin masasabi yan. So, paano ka ngayon mag-i-English? O kaya paano magtatagalog si Josh Lloyd? So, bigyan natin ng sakit na ulo. Kasi parang lagi na lang yun ang pinag-uusapan ni Josh Lloyd. Pag naisip ko sa sarili ko, pag in-invite ako siya dito, kung ano-anong pag-uusapan namin, hindi na tungkol sa fantasy, mga gano'n. So, pero yan, Gigiri. Gigidi. Tol kay Gidi na parang sinusuka na ba ng Australia si Gidi, mga ganun. So tingnan natin 'yan. So this is going to be fun. Ako nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din kayo.
And let us know, let me know kapag trip nyong mag-join dito. Every week, let's try to do that. If hindi, edi kapag may opportunity, i-record na natin ng i-record, tapos sabay-sabay na lang natin ibababa. Tapos itong recording ko na to, ma-send nga to kay Papi Jello para para makat niya yung mga yung mga pinagsasabi niya dito bago natin i-upload. Hindi, joke lang, ilalabas natin. Okay lang yan. Okay lang yan. Salamat again. This has been your NBA Fantasy Papi, Papi Roy Fantasy Basketball PH. Happy weekend mga papi. Bye-bye.